Kinakatakutan si Apuch sa mitolohiyang Maya bilang Diyos ng kamatayan at pinuno ng Mitnal. Ang pinakamalalim at pinakamadilim na bahagi ng Xibalba, ang mundong ilalim sa paniniwala ng mga Maya. Inilalarawan ang Xibalba bilang isang lugar na puno ng pagsubok at panganib. Isang purgatorio kung saan ang mga kaluluwa ay dumaraan sa matitinding hamon upang malaman ang kanilang magiging kapalaran. Bilang pinuno nito, namamahala si Apuch sa kaharian ng mga patay at tungkulin niyang bantayan ang paglalakbay ng mga kaluluwa patungo sa mundong ilalim. Itinuturing siyang isang walang awa at nakapangingilabot na nilalang, sumasagisag sa kamatayan sa pinakamarahas at hindi maiiwasang anyo nito. Isa sa mga tungkulin ng Diyos na ito ay bigyan ng hustisya ang mga kaluluwa ng namatay sa pamamagitan ng pagpapaharap sa kanila sa mga pagsubok na tutukoy kung sila ay maliligtas o mananatili magpakailanman sa kailaliman ng Xibalba. Dahil dito, naging mahalagang tauhan si Apuch sa siklo ng pag-iral. Naniniwala ang mga Maya na ang kamatayan ay isang transisyon lamang, hindi ang ganap na wakas. At si Apuch ang kumakatawan sa paglipat mula sa mundo ng mga buhay patungo sa mundo ng mga patay. Kahit siya'y kinatatakutan, nananatili siyang mahalagang bahagi ng patuloy na pag-ikot ng buhay at kamatayan. Sa mga paglalarawan kay Apuch, siya'y madalas ipakita bilang nakaririmarim at nakasisindak na nilalang upang bigyang diin ang kanyang papel bilang Diyos ng kamatayan. Madalas siyang inilalarawan na may balat na nabubulok o malabangkay at puno ng mga buto, bungo at iba pang simbolo ng kamatayan at pagkabulok. Sa maraming larawan, si Apuch ay suot-suot ang mga bungo bilang palamuti o kaya'y mukha mismo niya ay hugis bungo na nagpapakita ng kanyang malapit na kaugnayan sa kamatayan at pagkabulok. Kinatatakutan din sa mga mito ang mga pagsubok ni Apuch dahil sa kanilang pagiging malupit at masalimuot. Kasama rito ang mga labirinto na lubos na madilim, mga silid na umaapaw sa mga ilog ng dugo, at mga lugar na napakainit kung saan kailangang malampasan ng mga kaluluwa ang matinding init. Bukod sa pisikal, may psikolohikal na aspeto rin ang mga pagsubok na ito, sapagkat inihaharap dito ang mga namatay sa kanilang pinakamalalaking kinatatakutan at kabiguan noong sila'y nabubuhay pa. Sa ilang mito, sinusubok din ang katalinuhan at tapang ng mga kaluluwa upang masuri ni Apuch ang kanilang pisikal na lakas pati na ang kanilang moralidad. Ang bawat pagsubok ay isang yugto ng paglilinis at paghuhukom upang matukoy kung nararapat silang umangat o manatili sa mundong ilalim. Hindi lamang isang tagabitay si Apuch, kundi siya rin ay mapagmasid at mapanuring nilalang. Ang tagumpay o kabiguan sa mga pagsubok ang magtatakda sa kapalaran ng mga kaluluwa. Ang mga nabigo ay habambuhay na magpapagalagala sa kadiliman ng Mitnal na puno ng paghihirap, samantalang ang mga nagtagumpay ay maaaring makamit ang kaligtasan o paglaya. Ang mga pagsubok na ito ay pagkakataon para sa pagbabago at paglilinis. Ang paglalakbay sa Xibalba at ang mga hamon ni Apuch ay nagsisilbing babala sa mga buhay na nangangailangan ang siklo ng buhay at kamatayan ng tapang, dangal at espiritual na paghahanda. Sa kanyang walang awang paghusga, inilalarawan ng Diyos ang kalupitan ng kamatayan, ngunit gayon din ang masalimuot na proseso ng transisyon na naglilinis at nagpapanibago sa kaluluwa. Bilang Panginoon ng kamatayan at mundong ilalim, mahalagang bahagi si Apuch ng mga seremonyang libing ng mga Maya. Naniniwala sila na upang ligtas at payapang makatawid ang kaluluwa patungo sa Xibalba, kailangang igalang si Apuch at pakalmahin ang kanyang nakatatakot na kalikasan. Ang mga ritual ng paglilibing ay panahon ng matinding paggalang at paghahanda, kung saan nagtitipon ang komunidad upang tulungan ang kaluluwa ng namatay sa kanyang paglalakbay sa mundong ilalim. Kasama sa mga seremonyang ito ang paghahain ng mga handog kay Apuch, tulad ng pagkain, inumin, at maliliit na mahahalagang bagay na inilalagay sa tabi ng katawan ng namatay.
Ang layunin ng mga handog ay upang malugod ang Diyos at matiyak na hindi niya pahihirapan ang kaluluwa habang ito ay tumatawid.